Balik bansa na ang 21 tripulanting Pinoy na sakay ng barkong sinalakay ng grupong Houthi. Ang kapitan ng barko, madamdamin na ikinuwento ang kanilang pinagdaanan. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sa video na ito nakuha sa loob ng MV Tutor, makikita ang isang lalaki na may hawak na baril. Ang iba, dahan-dahang tumatakbo habang nagkalat sa bridge ng barko ang mga papel at bote at nagkasira-sira ang kisame. Ayon sa ulat ng Reuters, mga crew members sila ng MV Tutor na inatake ng mga Houthi sa Red Sea noong June 12. Sa isa pang video, ipinakita nila ang kanilang sitwasyon pagkatapos ng pag-atake. Ayan po, ganito po ang sitwasyon namin. Dito lang para safe, sama-sama. Ang iba sa kanila nakahiga na sa sahig ng barko. Parang sardinas, parang nasa kulungan. Pwedeng lumabas. Matapos ang 5 araw, nakarating na sa Pilipinas ang 21 sa 22 sakay ng MV Tutor. Baon nila ang alaala ng karasang dinanas sa barko at ang bigat ng kaloobang isa sa kanilang kasamahan hindi pa natatagpuan. Kasama ang mga sumalubong na opisyal ng gobyerno, humarap sa media ang kapitan ng barko na si Christian Domrique. Kwento niya, gumamit ng bangkang pangisda ang mga Houthi para mapasabog ang kanilang barko na noon ay may dalang coal patungong India. Nung malapit na, dami ko pala, sobrang bilis po niya, lumiko po siya, tapos sinabol kami. Pagdikit po sa barko, yun po, sumabog na po. Yun po, so ganun po kabilis ang pangyayari. May kasama raw silang armadong security sakaling mga pirata ang makakaharap nila. Pero isa na namang pagsabog ang naganap makalipas ang ilang oras. Yung sumunod po na pagsabog is around 1300. By attack by drone naman. By drone naman sa kabilang side po ng barko. Nang magbilang daw ng tao, kulang ng isa na posible raw nasa engine room. Nasa dagat pa ang MV Tutor habang ang mga crew nito ay nailigtas ng international forces. Dinala raw sila sa barko ng Amerika. On behalf of my crew, papasalamat po ako sa Japan. Sangay po ng gobyerno na lahat po na tumulong sa amin na hindi ko na po kaya isa-isahin. Maraming salamat din po sa aming kumpanya, DMCC Gate, Principal, Balen, US Navy na tumulong po sa amin. Sa Pilipinas, agad na isinailalim sa medical check-up ang mga tripulante. No one is injured. Majority of them, nung kausap ko kanina, para silang na battle shock, so yung post-traumatic stress. Ilan sa kanila sinalubong ng kanilang misis na ang isa raw ayaw nang pabalikin ang kanyang mister sa parehong ruta. Hindi na siguro. Bakit? Ayoko na. One of the other. Okay na po. Masaya na po. Nauna nang sinabi ng DMW na may karapatan ng Pinoy seafarers na tumanggi sa delikadong ruta. We will meet with the maritime stakeholders this coming week to discuss this. We want to review the current policy and see how else we can make the policy stronger for the better protection of our seafarers. Kaugnay naman sa barkong True Confidence na inatake rin ng Houthi rebels sa Red Sea, natagpuan na raw ang labi ng 2 pang Pinoy na nawawala. The human remains of the two aboard the True Confidence will be sent home very, very soon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Hindi bababa sa 19 ang nasawi habang isinasagawa ang Hajj pilgrimage sa Saudi Arabia. Ayon sa Foreign Ministry ng Jordan, 14 na Jordanian pilgrims ang nasawi matapos magka-sunstroke at may 17 pang nawawala. Nasawi rin ang 5 Iranian citizens pero wala pang impormasyon kung ano ang sanhi ng kanilang pagkamatay. Pumalo sa lampas 40 degrees Celsius ang temperatura habang isinasagawa ang Hajj pilgrimage kung saan halos 2 milyon ang nakilahok ngayong taon. Walang naiulat na Pilipinong kasama sa mga nasawi ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega.
Pansamantalang makakahinga ang mga consumer ng Meralco dahil po may bawas singil ngayong buwan. Pero may big-time oil price hike naman simula po bukas. Saksi si Darlene Kai. Bago matapos ang araw, sunod-sunod ang dating ng mga sasakyang humahabol sa pagpapagasolina dito sa Camias, Quezon City. Bukas kasi epektibo ang panibagong taas singil sa presyo ng langis. 1 peso and 75 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel, 85 centavos sa kada litro ng gasolina, at 1 peso and 90 centavos sa kada litro ng kerosene. Gustuhin man daw ng jeepney driver na si Ray Mars na magpa-full tank, hindi kasya ang kanyang pera. Paano pa raw ngayong magtataas na naman ang presyo ng krudo? Sa tansya niya, 200 pesos kada araw ang mababawas sa kanyang kita. Wala tayong magagawa. Pabigat din yun sa amin. Lalo na traffic dito sa lugar namin ngayon. Pahirap din ito para sa rider na si Anthony. Nasa 20% raw ang tansya niyang bawas sa kita niya kada araw. Mataas yung yung gas, pero yung mga rate ng mga apps namin maliliit po. Mahirap talaga po. Dahil may yung mataas na po yung bilihin po eh. Ang price ho ng petroleum products will be very volatile. Ito ho talaga yung every week magsiswing ho ang price depende sa mga report. Saglit namang makahihinga ng maluwag ang mga customer ng Meralco. Halos 2 piso kasi kada kilowatt hour ang tapya sa singil ng kuryente ngayong buwan. Taliwas yan sa dagdag singil na inanunsyo noong nakaraang linggo. Katumbas yan ng halos 392 pesos na bawas sa bill para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Pero sa mga susunod na buwan, nakaamba rin ang dagdag singil dahil sa pagtaas ng generation charge. Sabi yan ni Meralco Vice President and Head of Corporate Communications, Josel Dariaga. Alinsunod sa utos ng Energy Regulatory Commission, uutay-utayin ang paniningil ng generation cost mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Bilang paghahanda, nagtaas na ng 100 piso ang singil sa gupit ang barbershop ni Benji. Kasi lahat ng equipment ko de kuryente. Pag di ako nagtaas ng gupit, talo talaga sa kuryente. Ngayon pa nga lang daw, umaaray na siya sa electricity bill niya. Mula sa karaniwang 13 hanggang 20,000 piso kada buwan, sumipa sa mahigit 40,000 piso ang huling Meralco bill niya. Sa sobrang init, sobrang lakas talaga ng kuryente natin. Kaya kailangan magpuspos hanggang gabi, laban. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai ang inyong saksi. Sinagot ng isang dating opisyal ng gobyerno ang pag-uugnay sa kanya sa mga nabistong Pogo Hub sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Sa gitna po ng isyu sa Pogo, nagbahay-bahay naman ang mga LGU sa Pampanga para mahanap ang mga nagsulputan umanong mas maliliit na scam farm. Saksi si Jonathan Andal. Kasunod ng paggalugad sa napakalawak na Pogo Hub sa Porac, target ngayon ng mga otoridad sa Pampanga ang paghahanap sa umunoy nagsulputang mga scam farm. Mas maliliit na pugad ng panluloko ayon sa PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission. Nililiitan na nila sapagkat alam nila na kapag na-raid sila ng nasa isang malaking lugar sila, ubos sila lahat. Sa halip na sa malalaking gusali, ayon sa PAOK, posibleng nasa mga condominium, apartment at bahay ang operasyon ng mga scam farm. Yung nakikita namin dyan sa Pampanga at yung nakikita namin dito sa Southern Metro Manila, actually, these are remnants of the big Pogo hubs that we have raided. Minamanmanan po namin lahat ito until such time na mapuo namin yung basis namin for search warrant. Kahapon, nagsimulang magbahay-bahay ang mga LGU. Nakatakda rin silang maglabas ng resolusyong magbabawal sa mga pogo sa buong lalawigan. House to house lahat. Lalo na yung mga malalaking building nila. Kahit may yung mga 4th class, 3rd class municipality. Para masigurado na lang natin na wala namang maging pogo sa Pampanga kahit na sa economic zone. Ang pogo sa Porac at ang pogo sa Bamban, Tarlac nakitaan ng umano'y koneksyon ni Senator Risa Hontiveros. Yan ay si Dennis Cunanan, isang dating opisyal ng gobyerno na dati nang na-convict sa Sandigan Bayan sa kasong graft and malversation of public funds kaugnay sa pork barrel scam. Sa 2 dokumentong inilabas ng senadora, nakasulat ang pangalan ni Cunanan bilang authorized representative ng Lucky South 99 Pogo sa Porac at Hong Sheng Pogo sa
Bamban. Pirmado ni Cunanan ng isang liham sa PAGCOR na humihiling na bigyan ng lisensya bilang Pogo ang Lucky South 99 na nooy BPO pa lamang. 2020 ang petsa ng dalawang liham. Kasagsagan ng pandemya, sabi ni Hontiveros, nasangkot si Cunanan sa isa sa pinakamalaking korupsyon scandal sa Pilipinas. At baka aniya ang ginawa ni Cunanan sa PDAF scam ay ginawa rin niya sa mga Pogo. Sabi pa ni Hontiveros, pinapakita lang nito na may koneksyon ang dalawang Pogo sa Porac at Bamban. Si Cunanan ay dating Deputy Director General ng Technology Resource Center na sinasabing ginamit umano para mailipat ang pork barrel ng mga politiko sa mga bogus na proyekto. Iimbitahan daw ng senador si Cunanan sa susunod na pagdinig ng Senado para malinawan ang papel nito sa mga Pogo. Ayon sa PAOK, nasa matrix nila ng illegal na Pogo si Cunanan na iniimbestigahan na raw nila ngayon. Sabi ni Cunanan sa pahayag na binigay niya sa GMA Integrated News, malinis ang kanyang konsensya at handa siya makipagtulungan sa mga otoridad para matigil ang illegal na gawain ng ilang Pogo. Kinontrata raw sila bilang independent consultant ng dalawang kumpanya para makapagparehistro bilang Pogo at lahat daw dumaan sa legal na proseso. Paglilinaw ni Cunanan, hindi sila bahagi ng pagpapatakbo at mga gawain ng dalawang Pogo. Limitado lang daw ang papel ng kanilang consultancy firm sa pagpaparehistro ng dalawang kumpanya. Hindi na raw sila konektado sa dalawang Pogo ngayon. Nakakalungkot daw na iniuugnay pa ang PDAF cases sa isyu na ito at ipinangangalandakan daw siyang convicted person, gayong mas marami naman daw siyang absuelto kaysa sa sinasabing conviction niya na wala pang pinal na desisyon mula sa Korte Suprema. Si Bamban Mayor Alice Go naman nahatakdang sampahan ng PAOK ng reklamong human trafficking sa Biyernes dahil sa pagpaparenta raw ng kanyang lupa na tinayuan ng sinalakay na Pogo. If you rent or lease your property to a group or a person that uses the said property in the commission of a crime, meron ho kayong pananagutan, lalo't higit kung continuous po na nangyayari yung krimen, doon that will be the first of a series of charges that we are preparing against the Mayor of Bamban. Dati nang sinabi ni Mayor Go na bago pa siya maging alkalde, ibinenta na niya ang share niya sa lupa na kinatitirikan ngayon ng Pogo sa Bamban. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.